Kung hindi lang sementado ang kalsada ay iisipin kong papasok ako sa barangay ng mga aswang dahil liblib na ang lugar na kanina ko pa dinadrive. Medyo may kalayuan na ito mula sa kabayanan na nadaanan ko kanina. Nagtataka ako kung anong ginagawa ni Andrew sa ganitong lugar. Ito ang pinakahuling lugar sa mundo na iisipin kong pupuntahan ng mga Rufino. Wala sa itsura ng mga ito ang magtitiyagang pumunta dito. Malayo na ito sa kabihasnan at hindi naman ito mukhang tourist spot. Pinatay ko ang aircon at saka binuksan ang bintana ng sasakyan. Napasinghap ako nang sumalubong ang malamig na simoy ng hangin. Hindi nga ako nagkamali, sariwa at presko ang hangin sa ganitong lugar, kahit pamukhang lungga ng mga aswang. Natatawa na lang ako sa iniisip kahit alam ko namang hindi iyon totoo. Kung hindi ko nga lang kailangan ang signature ni Andrew, ay hindi ako magtiyaga sa ganitong liblib na lugar. Ako ang napiling ipadala para sa 2-day medical outreach dito sa Lipa City. Unang araw ko ngayon dito sa Batangas. Originally ay si Andrew talaga dapat ang attend pero nag-file ito ng leave kaya sa akin napasa ang naiwan nitong trabaho. Nakiusap siyang ako na muna ang pumalit sa kanya. Sa kamalas-malasan ay may isang authorization form ang nakaligtaang pirmahan ni Andrew. Isa lang yun pero napaka-importante nun. Kailangan kong habulin ang pirma nito ngayong gabi kahit pagod na ako mula sa buong araw na pagtulong sa outreach. No choice naman ako kundi ang puntahan si Andrew kung saan mang lungga ito naroon ngayon. Kung hindi ko ito mapapapirmahan ay maaapektuhan ang mga pasyente at health workers na darating bukas para sa outreach. Mabuti na lang at kalapit bayan lang pala ng Lipa City ang Rosario kung nasaan si Andrew ngayon. Bukas ang IES ng kotse ko habang nagmamaneho. Maya-maya pa ay may naririnig akong tunog na parang romantic song at habang umuusad ang sasakyan ko ay papalakas ito ng papalakas. Malapit na siguro ako sa address na ibinigay ni Andrew. Ang sabi lang kasi niya ay nasa birthday party ito ngayon pero wala na siyang ibang detalye pang sinabi. Ang usapan namin ay tatawagan ko siya kapag dumating na ako sa address na ibinigay niya. Sa tingin ko ay hindi ko nakakailanganin pa ng ise. Kung susundan ko lang ang malakas na tunog na nagmumula sa speaker system na naririnig ko ay mukhang matutumbok ko na kung nasaan ito. Malayo pa lang ay tanaw ko na ang mga nakaparadang sasakyan. Karamihan sa mga ito ay mga tricycle. Pinili kong pumarada sa pinakadulo para mas mabilis akong makapagmanyobra pag alis ko mamaya. Pirma lang ni Andrew ang kailangan ko at hindi rin naman ako magtatagal. Bumaba na ako ng kotse. Naglakad ako habang tinutumbok ang pinagmumula ng malakas na tunog ng isang romantic song. From where I am, I can finally see the lights. It seems like there is a big celebration happening. Ilang metro din ang nilakad ko pa. Napangiti ako nang makalapit at makita kung ano ang ganap, mukhang may disco pa yata. The whole vibe of the dance floor screams countryside provincial setting. This is something new to me. It really feels like countryside province kaya curious akong nagmasid sa paligid. Hindi ko agad na i-text si Andrew dahil naagaw ng pansin ko ang mga kabataan na sa tingin ko ay mga estudyante pa at nagkikipagsayaw ng sweet sa kani-kanilang mga kapartner. Ladies hold on to guys' shoulders and guys wrap their arms around ladies' waists. Bago pa man ako makalapit ay natapos na ang pinatutugtog na romantic song at isa-isa nang alisan sa dance floor ang mga nagsayaw, kanya-kanyang balik sa kanilang mga upuan. I was about to call Andrew when they began playing lively, upbeat music, at kung hindi ako nagkakamali ay Watch Me Na ang tawag doon. Paano ba namang hindi ko malalaman, yun ang dance song na palagi na lang nagpo-pop up sa newsfeed ko ilang taon na rin ang nakalipas at halos lahat na yata ay yun ang sinasayaw sa TikTok na kinahiligan ngayon ng kabataan. Kaya kahit wala akong kahilig-hilig sa mga ganong bagay ay nalalaman ko ang tungkol dito. Hindi ko akalaing hanggang ngayon ay maririnig ko pa rin ang kantang ito. I'm curious how outdated this place is, that they're still playing this music. Ibinaling ko ang aking atensyon sa cellphone para hanapin ang numero ni Andrew nang bigla na lang ay nagsigawan ang lahat ng kabataan habang nakaupo sila kaya napalingon ulit ako sa kanila. Naagaw ng atensyon ko ang isang babae na tumatakbo sa gitna ng dance floor. Nakagaon ito na parang Disney princess at may maliit na crown pa sa ulo. Lihim akong natawa dahil halata naman sa katawan ng babae na hindi na ito bata. Sakto ang hapit ng damit sa kanyang katawan.
Kaya hulma ang maliit na bewang at natural na kurba ng balingkinitang katawan nito. Bahagyang nakalitaw ang cleavage at itaas na parte ng dibdib, ngunit hindi yun masagwang tingnan. She immediately grabbed June's attention the moment she started dancing. Sumayaw ito na paurong sulong, nalkataas ang kamay na parang kumakaway habang sumasabay sa tugtog ng Watch Me Nainay. Mag-isa lang ito sa dance floor habang nagsisigawan ang lahat sa paligid. Noong una ay napapangiwi ako dahil hindi bagay ang tugtog at sayaw niya sa suot na gown, but didn't realize that the song had already ended and I was still watching her. Maya-maya pa ay nagsitayuan na ang iba pang mga kabataan at nagsayaw na rin sa dance floor. Even though other women were wearing more daring and sexy outfits, I couldn't take the eyes off that woman in the Disney princess gown. Walang koordinasyon ang mga kembot nito at sintunado rin ang kanyang mga paa. But she's pretty funny to watch and really enjoyed watching her dahil habang ang ibang babae ay akit ang mga galaw. Ang naka-Disney princess gown na ito naman ay kakaiba. She is quite entertaining to watch. Nang magsawa sa kanyang dance move ay huminto ito at tumuwid ng pagkakatayo, kaya akala ko ay tapos na siyang magsayaw. Pero biglang nanigas ang kanyang katawan, ganun din ang mga braso at kamay habang gumagalaw. I just realized na kumikilos ito na parang robot. Ilang sandali rin itong ginawa yun habang sumasabay sa tiempo ng tugtog. Oh, I see. It's a robot dance, another one of her unusual dance moves. Ilang saglit pa ay bigla na lang itong nag-chicken dance, ilang sandali din niya yung sinayaw at nang magsawa ay running man naman ang ginawa. Instead of laughing, Yubi's eyes were glued to watching her. Wala naman itong kasayaw. Wala rin nanonood sa kanya maliban sa akin, pero enjoy na enjoy siya sa kanyang ginagawa. Yun bang malayang-malaya at walang pakialam sa mundo? Kitang-kita ko ang kasiyahan sa kanyang mukha. Habang tumatawa at ngumiti siyang mag-isa, I couldn't help but smile too because her unique vibes were contagious. Gray, bakit hindi mo sinabing nandito ka na? Para akong nagising nang marinig ang boses ni Andrew mula sa aking likuran. Saka ko palang naalala kung bakit nga pala ako nandito ngayon. Kanina ka pa ba? Tanong ni Andrew. Napapakamot na lang ng ulo si Gray nang ma-realized ang nangyari. Ang tatawagan pa lang sana kita, pagdadahilan niya sabay bigay kay Andrew ng folder. Tara dun sa loob. Masyadong maingay dito, yaya ni Andrew. Hindi na dapat siya sasama ito dahil pirma lang naman ni Andrew ang kailangan niya. Isa pa ay gusto na talaga niyang makabalik agad sa hotel na tinutuluyan para magkapagpahinga na. Pero parang may kung anong dahilan bakit bigla ay ayaw na muna niyang umalis. Habang sinusundan si Andrew ay muli niyang ibinalik ang tingin sa dance floor na tila may gusto siyang makita pero bigo siya, kaya dumiretso na lang siya ng tingin sa dinaraan nila ng kaibigan. Samantala, nakikita mo gayong nakikita ko, pilyang bulong ni Santi, ang binabaeng kaibigan ni Gigi. Nakaupo si Gigi ngayon at hinihilot ang kanyang mga paa dahil napagod siyang masyado sa kasasayaw. Medyo sumasakit na nga ang mga paa niya dahil sa high heels na suot ngayon. Kung alam ko laang na mapapalaban ako ng sayaw, sana pala nag-rubber shoes na laang ako. Anya na parang hindi narinig ang sinabi ng kaibigan. Mas iniinda ang pananakit ng kanyang mga paa. Hay, nakikinig ka ga? Ani Santi habang ang kamay ay iwinawagayway sa harapan ng kanyang mukha. Ano gayon? Taboy ni Gigi sa kamay ni Santi dahil halos maduling ang mga mata niya dahil sa ginawa nito. Sabi ko, kung nakita mo gayong gwapong dumaan, paglilinaw ni Santi. Si Jeff. Ayon siya sagot niya sabay nguso sa kanyang escort. 18 bigay birthday ni Gigi ngayon. Si Jeff ang kinuha niyang escort hindi lang dahil sa classmates niya ito, kundi dahil si Jeff lang naman ang kanyang secret crush, simula grade 11. Bukod sa gwapo na, napakatalino pa. Hindi yan. Yun ani Santi sabay turo sa malayo. Baka si Kuya Andrew lang yun o Kuya Drake, baliwalang tugon ni Gigi habang patuloy ang paghilot sa mga paa. Kahit naman hindi niya tingnan ay alam niyang ang magkapatid na Rufino ang tinutukoy ni Santi. Napakadali naman kasing hulaan nun. Sa lugar kasi nila, wala naman siya kilalang ibang gwapo, maliban na lang kapag dumadalaw ang kanyang mga bayaw sa kanilang barangay. Hindi lang si Kuya Andrew niya ang itinuturing niyang bayaw, pati na rin si Kuya Drake, ang asawa ng ate Mucha niya. Parang tunay na kapatid na rin kasi niya ito na best friend ng ate Tintin niya. Kaya naman parang bunsong kapatid na rin ang turing sa kanya ng kanyang mga bayaw.
Hindi yon, kilala ko naman yung mga bayaw no iba to girl, ani Santi at saka luminga-linga sa paligid. Bigla itong tumili at parang sinisilihan sabay kalog sa kanyang balikat. Ayon siya nasa likuran ng bayaw mo, kinikilig na anito at hindi nahihiya na. Itinuro ang tinutukoy nito. Sinundan ni Gigi ng tingin ang itinuturo ng kaibigan at nakita nga niya si Kuya Andrew niya. Sabi na nga ba niya, si Kuya Andrew ang tinutukoy ni Santi. Ngunit saglit siyang nahinto nang mahagip ng kanyang mga mata ang matangkad at matikas na lalaking nasa likuran nito. Kahit malayo at hindi niya masyadong tanaw ang mukha ng lalaki, masasabi niyang sa tindigan pa lang ay mukhang gwapo nga ito, kagaya ng sabi ni Santi. Ano, kilala mo? Tanong ng kaibigan niya. Umiling naman si Gigi. Hindi, tugon niya. Sa tingin niya ay parang ngayon lang yata niya nakita ang lalaki at saka medyo malayo sila, kaya hindi rin siya sigurado. Malay mo, yan na pala ang destiny mo kaya ipinadala na ni Lord sa 18 bigay birthday mo. Sige na mag-wish ka na, ani Santi na ikinatawa naman niya, kaya pinatulan niya ang biro nito. Pumikit muna siya na akala mo ay nagdarasal. I wish makasal kami this year. Agad-agad, anya at saka tumawa ng malakas pagkatapos sabihin yun. Binibiro lang niya si Santi para pakiligin ito. Alam naman niyang imposibleng mangyari yun. Kay, 18 lang kaya niya. Di pa nga siya nagkaka-boyfriend. At hindi nga siya nagkamali, kinilig ang bakla sa sinabi niya. Parang may kung anong humihila sa mga mata ni Gigi na sundan muli ng tanaw ang direksyon kung saan nagtungo ang bayaw pero hindi niya ito makita. Sandali, naiilaang ako, anya sa kaibigan. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito at mabilis na siyang umalis sa kinaupuan. Nagtataka siya kung bakit bigla ay parang gusto niyang pumasok muna sa loob ng kanilang bahay, kahit alam niyang puro matatanda lang naman ang madadatnan niya doon. May kung ano kasing parang humihila sa kanya para magtungo doon. Samantala, katatapos lang pirmahan ni Andrew ang research paper na dala ni Gray. This place is too far from the town. Akala ko nga may makakasalubong akong kapre, pabirong sabi ni Gray na ikinatawa naman ng malakas ni Andrew. Bahay ito ng mga biyenan ko. Mabuti nga kung kapre lang ang sasalubong sayo. Kami ni Kuya Drake, kakaiba ang pinagdaanan namin noong unang araw namin dito. Naiiling na saad ni Andrew nang bigla niyang maalala yung first time na makarating sila dito. So, dumayo ka pa talaga sa ganitong lugar para lang magdisko, ha? Panunudyo ni Gray sa kaibigan. Muling natawa si Andrew. Debut ng kapatid ni Tintin kaya hindi pwedeng hindi kami attend. Paliwanag nito habang ibinabalik ang research paper kay Gray. Kapatid ni Tintin, tanong ni Gray at parang may bigla siyang naalala. Nahinto siya sa pag-iisip ng biglang may sumigaw. Kuya Andrew, malakas na tawag ng isang babae. O ayan na pala ang debutante, nakangiting sabi ni Andrew habang nakatingin sa likuran ni Gray. Pumihit patalikod si Gray at sinundan ng tingin ang tinutukoy ni Andrew. Nakita niyang muli ang babaeng naka-Disney princess gown na tumatakbo papalapit sa pwesto nila. Muli siyang napangiti nang maalala ang mga sintunadong dances moves nito kanina. Sa kinatatayuan nito ngayon ay nakikita niya ang maamong mukha ng dalaga. Subalit habang papalalapit ito ng papalapit ay unti-unti na niyang namumukhaan kung sino ito. Samantalang si Gigi naman ay hindi mawala-wala ang tingin sa lalaking kausap ng Kuya Andrew niya. Ang totosero ay hindi naman talaga siya Gusto lang niyang makita ng malapitan ang matikas na lalaking kasama ng bayaw. Kahit si Andrew ang kanyang natawag ay nasa mukha ng makisig na lalaki ang kanyang mga mata. Habang lumalapit siya ay mas lalo pa itong gumugwapo. Ngunit nang mas malapit na talaga siya ay sa kanya unti-unting nakikilala ang pamilyar na mukha nito. Nang ilang dipa na lang ang pagitan nila sa isa't isa, ay sabay na nawala ang nakapaskil na ngiti sa kanilang mga labi na palitan iyon ng panlalaki ng kanilang mga mata. Sabay pa silang napangiwi nang makilala ang isa't isa. Manong! Budol! Walang tigil na pag-vibrate ng cellphone ang nagpagising sa akin, sinabayan pa ng malakas na tunog ng ringtone. Napangiwi ako dahil antok pa rin ako. Ibinaling ko ang aking ulo sa ibabaw ng unan. Nakapikit kong kinapa sa bedside table ang telepono na walang tigil sa pagtunog. Malamang ay may emergency na naman sa hospital at kailangan nila ako. Bago ko pa ito masagot ay huminto na ang ring pero ilang segundo lang ay muli na naman itong tumunog. Doon pa lang ako nagmulat para tiningnan ang screen. EA calling.
Napabalikwas ako nang makita kung sino ang tumatawag. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang number niya na nagfa-flash sa screen ng telepono ko. Shoot, napamura ako sa sarili bago ko sagutin ang tawag niya. I'm doomed. Where the hell are you? Sigaw ni Dad sa kabilang linya. Napangiwi ako dahil sa galit na boses niya. Saktong napatingin ako sa relo na nasa dingding ng hotel room. 11:25 na. Nakalimutan kong may lunch date nga pala kami ng family ko kasama ang mga kaibigan nila. Yuh! Papunta na ko Dad, sagot ko habang hilot ang aking ulo at mabilis na tumayo mula sa kama. Narinig ko pa ang sunod-sunod at malulutong na pagmumura ni Dad sa kabilang linya. Kaya naman bahagya kong inilayo sa tenga ko ang telepono. Anong papunta na? Ikaw na lang ang hinihintay namin. Nandito na rin ang mga Gonzales. Kahit kailan talaga hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan, nang gagalaiting sabi ni Dad. Kahit hindi ko siya nakikita ngayon ay nakikinikinita ko na ang mukha niyang namumula dahil sa matinding galit, habang si Mob naman ay nasa tabi lang para pakalmahin siya. Dad, inumaga na yung inooperahan ko kaya medyo napuyat ako. Just give me 15 minutes, pagdadahilan ko. Yun naman palagi ang ginagamit kong alibi sa kanya. Baby. Boses ng babae ang nakapagpahinto sa usapan namin ni Dad. Napahawak ako sa aking sentido. Siguradong narinig yun ni Dad. Agad kong sinensyasan ang babaeng kasama ko ngayon sa hotel room na huwag magsalita. Kung sino-sinong babae na naman ang kasama mo. I'm only giving you 15 minutes to get here. Kung ayaw mong patigilin kita sa pagdodoktor mo, seryoso at galit na bulyaw ni Dad, saka ako biglang binabaan ng tawag. Napatingin na lang ako kay Meredith, ang babaeng kasama ko dito sa loob ng hotel room buong magdamag. Ilang buwan pa lang itong nurse sa hospital na pinagtatrabahuhan ko. Yay, napapamura ako habang mabilis at isa-isang hinablot ang aking mga damit na nagkalat sa sahig. Aalis ka na agad, malambing na tanong ni Meredith na nasa kama at bahagyang namumungay ang mga mata. Marahang itong gumapang sa kama at nang makalapit siya sa akin ay hinila niya ako sa aking braso. Dito muna tayo, babe. Ang haba pa ng oras natin mapang-akit nitong sabi habang hinahaplos ang aking dibdib pababa sa mga ibs ko. Bago pa man mas bumaba ang kamay nito ay agad na akong umatras palayo. Malalim akong napabuntong hininga at saka ngumiti sa kanya habang patuloy pa rin ako sa pagbibihis. I wish I could, but it need to go, tugon ko habang nakatingin sa katawan nitong walang saplot. Umirap siya sa akin matapos kong sabihin yon. Dahil ba kay John, nakanmusong anito. May himig pagtatampo. Tumaas naman ang kilay ko habang inaayos ang buttons ng aking polo. John, kunot noong tanong ko kahit naman alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Lele. Huwag ka ngang magdinig dyan, may himig pagtatampo pa rin sa boses ni Meredith. Tumayo ito at naglakad palapit sa akin at hindi alintana na wala siyang suot na kahit ano. Maraming nakakita na magkasama kayong lumabas last Thursday night. Next day ipinagkakalat na niyang kayo na, anitong titig na titig sa akin. Napahinto ako sa pagbubutons ng aking polo. Sanay na ako sa mga ganitong eksena. Ilang beses na ring may nag-away ng mga babae sa aking harapan dahil nahuhuli nila akong pinagsasabay-sabay sila. It's funny how women assume that we're exclusively dating just because we've had sex, but for me, it's just casual. And most of the time, they're the ones who initiate things. Sa halip na itanggi ang ibinibintang ni Meredith, ay ngumiti lang ako dito gamit ang aking natural na playboy charm. Babe, sino bang nasa tabi ko ngayon, Isinan? Sa tingin mo ba may panahon pa akong isipin ang ibang babae kung ikaw na yung kasama ko, bulong sa kanya at nakatingin sa mga labi nito habang binabasa ko ng dila ang sarili kong mga labi. Samantalang si Meredith naman ay hindi pa rin makahuma at halatang tinatablan na nga sa mga linyahan pinakawalan ko. Lihim akong napangisi dahil kitang-kita ko ang nangyayari. Bumulong ako malapit sa kanyang tenga. Huwag kang nakikinig sa mga tsismoso sa hospital. Sino bang kasama ko magdamag? Hindi mo ba akong naramdaman kagabi? Bulong ko dito at sinamahan pa ng pilyong ngiti. Napabungingi si Meredith sabay hampas sa dibdib ko. Ramdam na ramdam, babe. Hanggang ngayon nga parang nakabaon ka pa. Baka nga hindi ako makapasok mamaya nito eh. Totoo nga ang balita. Saglit muna itong huminto at malagkit na tumitig sa akin. Anakonda sa laki, anito sabay kagat sa pang-ibabang labi. Napangisi ako dahil sa sinabi nito.
Alam na alam ko kung anong tinutukoy nito. Isa mga dahilan kung bakit baliw na baliw sa akin ang mga babaeng ikinakama ko, ay hindi lang dahil sa mukhang minana ko kay dad kundi dahil alam ko namang pinagpala talaga ang alaga ko. Sure ka bang aalis ka pa? Mapang-akit nang umiti si Meredith at mabilis na nahagip ang sinturon ko para tanggalin sana yon ngunit pinigilan ko agad ang kamay. Sorry babe, kailangan ko nang umalis agad. Marami pa namang ibang pagkakataon, sabi ko habang hawak ang kamay niya at pilit kong inaalis ang pagkakahawak nito sa aking sinturon. Next time it'll be more intense. Yun na lang ang sinabi ko para lubayan niya ako. Inayos kong muli ang sinturon kong mabilis na nakalas ni Meredith. Nagugulat pa rin ako minsan kapag nakikita ko kung gaano sila ka-wild. Hindi mo akalaing ganito sila kumilos kapag kami lang, ibang-iba kapag suot nila ang uniforme nilang pang-nurse. Naglakad na ako palapit sa may pintuan pero nilingon ko muna siya. Kung hindi lang ako nagmamadali ngayon baka isang linggo kang hindi makalakad, pahabol kong sabi habang nakatingin sa kanyang kahubaran. Napatawa siya na parang kinikiliti at mapang-akit pang bumungisinis. Inisyan ko muna siya sa katuluyan ng lumabas ng silid. Ay! Lagot na naman ako nito kay dad, usal ko pagkalabas ng pintuan. Nagmamadali akong tumakbo patungo sa elevator para makaalis na agad sa lugar na ito. Nagkukumahog akong pumasok ng restaurant kung saan naghihintay sina mom and dad. Habang naglalakad ay inaayos ko ang aking damit ganun na rin ang aking buhok dahil hindi ko na masyadong naayos ang aking sarili sa pagmamadaling makalabas ng hotel. Lalapitan pa sana ako ng isang staff ng restaurant pero nilagpasan ko ito at diretso akong nagtungo sa private dining area. Nakikinikinita ko na ang matalim na tingin na ibabato sa akin ni dad pagdating ko mamnaya sa loob. At hindi na ako nagkamali. Halos patayin ako ni dad sa tingin pa lang niya. Katabi niya si mom na may pag-aalala sa mga mata pero biglang umaliwalas ang kanyang mukha nang makita na niya ako. Nasa harapan nila ang business partner nila na chairman din ng isa pang kumpanya na si Chairman Aurelio Gonzales, katabi ang asawa nito. Kasama ng mga ito ang unika hija nilang si Danica Gonzales, na sa unang tingin pa lang ay masasabi mo ng isa itong modelo dahil sa ganda ng katawan at magandang mukha nito. Si Danica ang dahilan kung bakit magkakasabay kaming maglo-launch ngayon. Balak ng mga itong ipagkasundo kami sa isa't isa. Well, most families in the business world do arrange marriages, and it's unusual to find someone who doesn't follow that custom. Hindi pa official na pinag-uusapan ang tungkol dito, pero nasisiguro kung hindi magtatagal ay dun na rin ang punta namin. Sorry, I'm stuck in traffic, pagdadahilan ko pagkatapos kong maupo sa bakanting upuan sa tabi ni dad. Napakatalim ng tingin na ipinukol sa akin ni dad dahil alam na alam niya ang mga pinaggagawa ko. Dumako ang tingin ko kay Danica na simula pa lang nang pumasok ako, ay hindi na inalis ang tingin sa akin maging ang matamis nitong ngiti. Tinangunan ko siya bilang pagbati, sigurado naman akong naintindihan niya yon dahil hindi na ako iba sa kanya. Matagal na rin kaming magkakilala dahil nasa isang business circle lang ang aming mga pamilya. We've gone out a few times, and let's just say things didn't stop at dinner but we ended up in bed together instead. Ang kaibahan niya lang ni Danica sa ibang babae ay aprobado ito ng mga magulang ko. We're both comfortable with casual and every intimate moment is simply about enjoying the pleasure of the present. Nag-enjoy pa ako nung una, pero habang nagtatagal ay nagiging clingy na siya kagaya ng ibang mga babaeng naikama ko. Mas lalo pa siyang naging clingy nang nagsisimula ng magpahiwatid ang mga magulang namin na ipagkakasundo kaming dalawa. Hindi pa man, but she is already claiming me. Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon, Hijo? Tanong ni Chairman Gonzales sa akin, habang pinapaikot ang wine na nasa kanyang baso at naniningkit ang mga matang nakatingin sa akin. Halata ko namang hindi rin ito nagustuhan ang late na pagdating ko. Lalaki siya at siguradong alam din niya kung anong totoong dahilan ko. Kung wala nga lang itong kailangan sa akin ay noon ka napakitunguhan niya ako ng maayos. Trabaho po sa hospital, maayos kong sinagot ang tanong niya kahit pa alam kong nagpaplastikan lang kaming dalawa. I know that we're all putting on an act for our own benefit, and I'm just simply following along. Well, at least nakarating ka kahit sobrang busy ka pa sa trabaho. Hindi ba Danica, pagsingit ni mom sa usapan para depensahan ako? Lihim akong natawa dahil ginamit pa talaga niya si Danica. Alam kasi ni mom kung gaano ako kagusto ni Danica. Hindi kung gaano ako kagusto ni Danica. Hindi rin naman maitatanggi na botong-boto si mom sa kanya.
Lagi na lang silang magkasama at halos sa bahay na nga namin siya tumira dahil halos araw-araw ay nasa mansion siya kapag wala itong photoshoot. Yes tita, I know how dedicated Gray is to his work. Saving lives is no easy task, tugon niya at ngumiti pa sa akin ng ubod ng matamis na tinanguan ko lang. Sumingit sa usapan nila si Mrs. Gonzales, ina ni Danica. I-guess parehong successful ang mga anak natin sa field na napili nila. Mukhang hindi mo pa siguro nasasabi kay Gray ang good news, Hija, excited na sabi nito. Nagpalitan pa silang dalawa ng ngiti ni Danica. Pagkatapos ay maaliwalas ang mga mukhang hinarap kami. Oh, nakalimutan ko, ani Danica at composed sa kanyang pagkakaupo. Lahat ay excited na marinig ang ibabalita nila. Samantalang nasa pagkain lang ang atensyon ko. Wala pa akong kain simula kahapon, dahil pagkalabas ko sa trabaho kahapon ay sabay na kaming lumabas ni Nurse Meredith. Diretso na agad kami sa hotel at magdamag na nakipaglaro ng apoy. I've been offered a modeling contract with a European luxury brand, ani Danica at ang mga mata ay sa akin pa rin nakatutok hanggang ngayon. Umiti siya, pero halatang may gusto pa siyang sabihin, kaya sinasadya pa niya kaming bitinin. Tumingin siya sa akin bago magsalita para siguro makita kung anong magiging reaksyon ko sa susunod niyang ibabalita. But I think it's better to stay here muna para mag-focus muna kami ni Gray sa pagpapalakas ng partnership ng family business natin. Anito na parang may ibig sabihin at para na rin sa future namin. I only want what's best for me and Gray. Sa narinig ay parang bigla akong nabulunan kaya napaubo ako ng sunod-sunod. Dahilan para mapatingin sa akin ang lahat. Agad naman akong dinaluhan ni Mom at nag-aalala niya akong inabutan baso ng tubig. Son, mag-ingat ka sa pagkain mo, nag-alang sabi ni Mom. Nang makainom at makabawi ay saka pa lang ako napaupo ng maayos. Although hindi na bago sa akin ang ganitong usapan ay hindi pa rin ako masanay-sanay. Alam kong wala akong ligtas sa kasunduang magaganap kahit pa nga sobrang tutol ako dito. No big deal naman sa akin kung makasal. Isang piraso lang naman yun ng papel, at kahit kasal na ako, hindi ibig sabihin ay matatali na ako kay Danica. Hindi pa ako handang pakawalan ang buhay binata, at pwedeng-pwedeng ko pa rin namang ituloy yon kahit nakatali na ako. Ibibigay ko ang gusto nila, kaya gagawin ko rin kung anong gusto ko. It's called give and take. I'm sure alam yun ng ama ni Danica, dahil hindi lang isa o dalawa ang mga babaeng ibinabahay nito. Bukod pa yung ilang beses ko siyang nakitang nasa bar na may katable ng mga babae. Maswerte si Mom dahil hindi ganong klaseng lalaki si Dad. Henry Dad is obsessed with his company, pero ang kapalit, wala din itong panahon para kay Mom. Kaya ayun, ini-spoiled na lang niya si Mom sa black card na halos araw-araw na yatang ginagamit at hindi uwing walang nabiling luxury items. Kung anong ikina-obsessed ni Dad sa kumpanya ng pamilya namin ay siya namang kabaliktaran ko dahil wala akong hilig sa negosyo. Naging issue na rin ito noon sa pagitan namin ni Dad, pero sa huli ay wala rin siyang nagawa. Mas gusto ko ang trabaho bilang doktor kaysa magpatakbo ng isang kumpanya na never kong kinahiligan. Nasa medical field ang puso ko, malayong malayo sa kumpanya na pag-aari ng pamilya namin. Kakayanin namang tumakbo ng kumpanya ni Dad kahit pa nga hindi kami kumilos, as long as sa amin ito nakapangalan. Kaya nga may mga tauhan kami na binabayaran para siyang kumilos para sa amin. Si Dad lang naman itong dedicated masyado sa trabaho niya. Ito rin ang dahilan kaya wala akong balak tumutol kung ipakasal man ako kay Danica balang araw, para hindi na ako kulitin pa ni Dad. Kung makakasal kaming dalawa, mas magiging malakas ang kumpanya, at magiging kampante si Dad kahit pa hindi ako ang pumalit sa pwesto niya. Yun man lang ay maibigay ko sa kanya, lalo na at magre-retiro na siya. Panay ang vibrate ng cellphone ni Gray habang naglalakad sa loob ng hospital. Kanina pa siya tinatawagan ni Meredith. Alam na niyang magiging ganito ito ka, clingy. Sanay na siya sa mga babaeng naikama niya na after may mangyari sa kanila ay hindi na siya tatantanan. In-off na muna niya ang kanyang cellphone para wala nang mangulit pa sa kanya. Nagmamadali pa naman siya ngayon dahil kailangan siya sa ICC, kaya mabilis at malalaking hakbang ang kanyang ginawa papunta dun. Bigla siyang pumreno at dahan-dahang naglakad nang mapansin niya ang isang babaeng nakatalikod na mala Coca-Cola ang katawan. Naka-slim fit na jeans ito, nakatak ng plain white shirt, at may suot na white rubber shoes. Napako agad ang tingin niya sa bilugan nitong puwitan. Mahina siyang napasipol, yung siya lang ang nakakarinig.
Nakatalikod ang babae kaya hindi nito alam na nakatutok dun ang kanyang paningin. Good afternoon, Doc. Matamis na ngiti ang bungad ng nurse na kausap ng babaeng naka-jeans. Bahagyang tumango si Gray pero ang mga mata ay nasa babaeng naka-jeans pa rin. Dahan-dahan itong pumihit paharap sa kanya, pero biglang kumunot ang noo nang makita siya. Maging si Gray ay biglang nagbago ang aura ng mukha nang mapagsino ang babae ang malditang hipag ni Andrew. Last week lang ay nakita niya ito sa debut nito sa Batangas. Pagkakita niya rito noong gabing yun ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na siyang umalis kahit pinigilan siya ni Andrew para sana kumain muna. Hindi niya makakalimutan ang ginawa nitong pagpapahiya sa kanya sa Osteria Restaurant. May 2 taon na ang nakalipas matapos siya nitong pagkakitaan. Yun na yata ang pinaka nakakahiyang nangyari sa buong buhay niya. Namukhaan pa naman siya ng mga empleyado doon na isa siyang doktor. Matagal bago siya nakabalik ulit sa restaurant na yun dahil sa kahihiyang inabot dahil sa kagagawa ng babwit na to na nasa harapan niya ngayon. Samantalang si Gigi ay matalim ang tingin na ibinato sa matandang doktor na kinabubwisitan niya. Buwisit na buwisit pa rin siya dito matapos nitong sabihin na flat daw ang dibdib niya. Ang sakit kaya nun para sa isang babae kahit bata pa lang siya nun. Ngayon niya sabihin flat ako, bulong niya sa sarili. Saka tumuwid ng tayo at proud na iniliyad ang kanyang dibdib para ipakita sa kaharap na may mga bundok na siya ng Sierra Madre ngayon. Oh, sinong flat na yon, ha? Sa isip-isip niya. Air Gray, tawag ng isang may edad na nurse dahilan para dun mapunta atensyon ni Gray sa halip na kay Gigi. May importanteng sinabi ang nurse kay Gray at nagmamadaling naglakad ang mga ito patungo sa EFI. Bumalik si Gigi sa opisina. Ayaw na niyang makasalubong pa ang gurang na yun, kaya dito na lang muna siya habang hinihintay na bumalik si Kuya Andrew niya. Lumapit siya sa kanyang bag at dinukot ang kanyang robot. Hindi ito ordinaryong laruan na mabibili lang sa mga mall. Project niya ito sa school kaya mahalaga ito para sa kanya. Masusing pinag-aaralan ni Gigi ang bawat parte ng robot habang papalabas ng silid pero hindi niya napansin ang nakausling paa ng table kaya natapilok siya. Sakto namang pagpasok ni Gray na may dalang mga documents para ibigay kay Andrew, kaso sumalubong sa kanya ang paparating na katawan ni Gigi. Sa kagustuhan ni Gigi na protektahan ang robot ay itinaas niya ang kanyang kamay kaya ang ending ay mukha niya ang napasubsob sa dibdib ni Gray. Napasinghot pa siya nang wala sa oras nang maamoy ang mabangong kolog nito. Mabilis na hinawakan ni Gray si Gigi sa magkabilang balikat upang ilayo sana sa kanya pero pareho silang natigilan nang may magsalita. Wow, ang sweet niyo naman, wika ng isang batang lalaki. Anak ito ng isang pasyenteng naka-confine. May hawak itong basket na mailamang kakanin. Pagtitinda ng kakanin ang pinagkakakitaan ng mga ito, kaya sa tuwing dumadalaw ito sa amang maisakit ay nag-aalok na rin ito ng mga paninda nila. Sige po, ituloy niyo lang yan. Mamaya na lang ako babalik, kinikilig na anito at mabilis na tumakbo. Mabilis din na lumayo sa isa't isa ang dalawa nang makaalis ang bata. Nang makabawi ay pumalatak agad si Gigi. Bakit ba pahara-hara ka sa daan? Reklamo niya, ngunit ang mata ay nasa kanyang robot, sinisigurong hindi ito nasira. Natawa ng mapakla si Gray. Hindi siya makapaniwala na ito pa ang may ganang magalit, siya naman itong hindi tumitingin sa dinaraanan. Siya pa nga itong kusang sumubsob sa dibdib niya. Kunyari ka pa, mukhang nag-enjoy ka naman sa dibdib ko. Patay na patay ka pa nga sa amoy ko, nakangising anya dahil kita niya kung paano siya singhutin ng dalaga kanina. Kumpiyansa siya sa sarili dahil isa yun sa kinahumalingan ng mga babae sa kanya. Tumawa naman ng malakas si Gigi. Patay na patay talaga. Kasi, hindi ka lang pala amoy lupa, amoy formalin ka pa, anya't patakbong lumabas ng opisina. Alam kasi niyang magagalit ang gurang na yun dahil sa sinabi niya, kaya tinakasan na agad niya ito. Samantala, nailing na lang si Gray matapos siyang takbuhan ng bobwit na yun. Ayaw na niya patulan ang isip batang hipag ni Andrew. Ilang taon na mula nang una niya itong nakilala pero mukhang maldita pa rin hanggang ngayon. Katawan lang nito ang nagbago pero ang utak mukhang hindi kasamang na-develop. Lalabas na sana siya nang pumasok si Andrew. Saglit lang silang nag-usap at lumabas na rin siya. Dumaan muna siya saglit sa residence quarter para kunin at isuot ang kanyang white coat saka muling nagtungo sa EFI. Habang naglalakad sa hallway, natanaw niya si Andrew sa di kalayuan na mukhang papalabas na ng hospital.
kasabay nito ang bobwit nitong hipag na biglang napatingin sa kanyang direksyon. Nang makita siya nito ay matamis na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Lihim tuloy siyang natawa dahil dun. Abat mukhang nagka-crush pa yata ito sa kanya. Mga babae nga naman, mapabata o may edad pare-pareho lang kapag tinamaan. Naiiling na lang siyang naglakad papuntang EC. Doc, salamat sa treats. Wika ng dalawang nurse na nakasalubong niya bago siya lagpasan ng mga ito. Nagtataka man ay hindi na niya yun pinansin. Thanks, Doc. Wika na naman ng isa pang nurse na nakapagpakunot ng noo niya. Thanks saan? Takang tanong niya. Nakangiting ipinakita ng nurse ang kakanin na hawak nito. Sabi nung bata, pinakyaw niya daw yung tinda niya, tugon ng nurse. Kaya lalo pang kumunot ang noo ni Gray at nagmamadaling naglakad palapit sa grupo ng mga nurse na pinapalibutan ang batang nagbebenta ng kakanin. Natanaw din niya si Meredith, yung nurse na kasamna niya nung isang gabi sa hotel. Doc, di ka lang gwapo, ang galante mo pa, wika ni Nurse Beth nang makalapit siya. May hawak na rin itong kakanin, pero ngayon lang niya napansin na katabi din pala nito si Joan, ang isa sa mga fling niya na pinagsiselosan ni Meredith. Pasimple pa itong umiti sa kanya. Saglit namang inihinto ng batang nagtitinda ng kakanin ang kanyang ginagawa. Masayang-masaya itong tumingin sa kanya. Doc Pogi, 5,000 niyo po ba talaga babayaran lahat ng paninda ko? Excited na tanong nito. Sinong may sabi sayong? Ipamigay ko daw po ito dahil papakyawin mo. Yun po ang sabi nung kayakap mo kanina. Girlfriend mo daw siya eh. Kaya pala ang sweet niyong dalawa kanina, malakas na sabi ng bata at kinikilig pa. Mariin siyang napapikit ng maunawaan kung anong ginawa ng pesting bobwit na yun. Kaya naman pala ganun na lang ito makangiti sa kanya kanina dahil naisahan na naman siya. Hindi lang yun, dahil pagmulat niya ng mata ay nakita niya ang matatalim na tingin na ipinukol sa kanya ni na Joan at Meredith. Siguradong hindi na naman matatahimik ang buong araw niya ngayon sa trabaho. Habang nasa biyahe ay lihim akong natatawa dahil siguradong pumuputok na ang tumbong ng gurang na yun dahil sa galit. Ang sabi pa naman nung bata ay 1,200 lang ang halaga ng lahat ng kakanin nito, pero sinabi kong 5,000 ang ibabayad ng doktor na yun. Umusok man ang ilong niya sa galit ay hindi ako natatakot dahil hindi ko na naman siya ulit makikita pa. Wala namang dahilan para bumalik ako sa hospital na yun. Galing akong Singapore ngayon dahil sa isang event para sa school namin at isa ako sa mga masuswerteng estudyanteng nakasama. Si Kuya Andrew ang sumundo sa akin sa airport kaya narito ako ngayon sa Manila. May kakausapin lang daw itong importante kanina kaya dumaan muna kami sa hospital. Sa malas naman ay si Doc Thunders pa talaga ang makikita ko sa lahat ng tao. Hindi ko naman itinatanggi na ako naman talaga ang may kasalanan nung una kaming nagkita, pero dahil ininsulto niya ang natutulog kong Sierra Madre, kaya quits na kami. Tama lang sa kanya yun. Lang minuto lang ay nakarating na kami sa bahay na Kuya Andrew dahil wala pa masyadong traffic. Masaya akong sinalubong ni Ate Tintin pagkapasok ko pa lang ng bonggang bahay nila. Akalain mo nga naman, ang ate kong pabebe, ngayon ay buhay doon niya na, bukod sa may asawa itong ubod ng bait. Sayang, tulog na ang 2 years old nitong anak na si Andrea. Miss na miss ko na ang pamangkin kong walang nakuha, kahit ano kay ate, dahil si Kuya Andrew ang kamukha nito. Para siyang mini version ni Doña Agatha. Ang sabi ni ate ay hindi daw muna ako uwi ng Batangas. Dito muna daw ako sa bahay nila, tutal ay Sabado naman bukas, tapos holiday pa sa Monday kaya naman may 3-day weekend alko ngayon. Tapos isasama daw nila ako bukas sa lakad nila. Kumusta naman ang Singapore experience niyo ng mga kasama mo? Tanong ni ate habang naghahanap ako ng damit sa loob ng maleta ko. Nasa loob kami ng guest room, dito naman ako palaging natutulog tuwing bumibisita ako sa kanila. Bahagya akong sumimangot bago sagutin ang tanong niya. Ayun, talunan. Pero okay na rin. Nakatikim naman ako ng masarap na chicken rice, tugon ko. Natawa si ate sa sagot ko. San ba tayo pupunta bukas? Usisa ko sa kanya. Reunion ng mga barkada ni Andrew. Sa San Juan, Batangas at pagkatapos natin dun ihatid ka na namin pa uwi kina tatay, Anya. Kalapit bayan lang ng San Juan ang bayan ng Rosario. Kinabukasan nga ay natungo ang buong mag-anak nila sa San Juan kasama ako. 2 cottage ang ipinabuok ni Kuya Andrew para nakabukod ako sa kanila.
Ang style kasi ng mga cottage dito ay parang nipahat na diretsong kama na at walang mga silid. Kaya naman kailangan ko talagang bumukod sa kanila. Pero magkalapit lang ang mga cottage namin. Isang sigaw ko lang ay siguradong maririnig na agad nila. Nagpahinga lang kami saglit at pagkatapos ay pinuntahan na namin ang mga kaibigan ni Kuya Andrew. Naka-board shorts at sleeveless tank top si Kuya Andrew. Si ate naman ay naka one-piece swimsuit pero may suot siyang shorts. Samantalang ako ay naka-t-shirt at regular na walking shorts lang na 1 inch above the knee. Wala naman kasi akong balak na mag-swimming ngayon. Habang naglalakad kami ay napansin ko ang grupo ng mga babae, ansi-sexy nila. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit nakuha nila ang atensyon ko. Bukod sa napakaingay nila ay kitang-kita ko kung paano nila habulin ang tingin si Kuya Andrew. Yung tinging may pagnanasa, kahit pa nga buhat na ni Kuya ang anak nito. Pero ang bayaw ko, ni hindi man lang sila tinapunan ng tingin. Masaya lang itong tumatawa sa mga corning jokes ni ate habang buhat ang anak nila. Ang swerte talaga ng kapatid ko. Konti na lang ang matitinong lalaki sa mundo, nasalo pa niya yung isa. Kung mag-aasawa rin ako, sana kagaya ni na Kuya Andrew at Kuya Drake na loyal sa mga asawa nila. Kung babaero din lang ang ibibigay sa akin, naku di bale ng tumandang dalaga. Mag-aalaga na lang ako ng pusa. Nakarating agad kami sa isang malaking pavilion. Mababait naman ang mga kaibigan ni Kuya Andrew, yun nga lang, medyo malayo ang agwat ng edad nila sa akin. Mabuti na lang at dalawa sa mga ito ay kasama ang pinsan at kapatid na kaedadan ko lang, sina Marlon at Erica. Kaya naman nagkaroon agad ako ng mga katsikahan, kaya siguradong hindi na ako mainip nito. Habang naglalaro kami ng tong-its ay narinig ko ang pag-uusap ng mga nasa likuran namin. Ang tinik talaga. Umalis lang saglit pagbalik may kasama na. Sinasamantala ang pagiging binata, balita ko malapit na yang ipakasal ng mga magulang niya. Good luck na lang sa mapapangasawa niya, at sinabayan ng malakas na tawanan. Dahil sa mga narinig ay na-curious akong sundan ng tingin kung sino ang pinag-uusapan ng mga ito. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kung sino yun, si Doc Thunders. May kasama itong babaeng nakabikini at ubod ng sexy. Patay, naibulong ko sa sarili. Lagot na, baka singilin ako nito. Wala pa naman ako kahit magkano. Siguradong isusumbong na naman ako ni ate kay tatay pag nagkataon. Marlon, pwedeng pahiram ng sombrero mo, pakiusap ko sa bagong kakilala. Hindi naman ito nagdalawang isip at agad na ibinigay sa akin ang sombrero niya. Agad ko yung isinuot. Tumnalikod pa ako para hindi makita ni Thunders ang mukha ko. Didiskartehan ko na lang unti-unti kung nonas lo au plano ko learn dalawa itang bindi paano ako eskapo sa lugar na ito nang hindi nila nahahalata. Gigi. Mariin akong napapikit nang narinig ang malakas na boses ni Kuya Andrew. Tintatawag ka ng bayaw mo, ani Erica. Alinlangan tuloy akong tumayo. Kumain ka na rito, narinig kong muli ang boses ni Kuya Andrew. Wala na, huli na niya ako. Hinubad ko ang sombrero at muling ibinalik yun kay Marlon. Salamat dyan, sabi ko at saka tumayo. Kagaya ng dati, naglakad akong parang baliwala lang, kunyari hindi ako guilty. Hindi naman siguro ako papansin pa ni Doc Thunders dahil siguradong busy ito sa kasama niyang sexy. Kapag ganun ka-sexy ba naman ang kasama mo, titingin ka pa ba sa ibang tao, lalo na sa kagaya ko? Ang boring naman ng buhay niya kung ganun. Kaya naman kampante kong tinungo ang pwesto ni na Ate Tintin. Kumakain na ang mga ito. Umupo ako sa tabi niya at saka sumabay ng kain habang si Kuya Andrew naman ay siya munang maihawak kay Baby Andrea. Nakakailang subo pa lang ako nang makita ang bulto ng lalaking kanina ko pa ipinagdarasal na hindi sana ko mapansin. Kasama mo pala ang pamilya mo, narinig kong sabi nito. Hey Gray, kumusta? Masayang bati naman ni Ate Tintin sa kanya. Nakayuko lang ako at tuloy sa pagkain. Ang laki na ng anak nyo, anito. Nga ang bilis talaga ng panahon. Kasama ko rin pala ang kapatid ko. Kilala mo na siya diba, ani Ate Tintin? Grabe si ate, kailangan talaga may introduction pa. Napilitan tuloy akong tumingin at saka umiti sa kanya. Hello, alin lang ang sabi ko at bahagyang kumaway. Baka sakaling hindi niya ako isumbong kung pakikitaan ko siya ng maganda. Pero nagkamali ako. Dahil wala pang 1 minuto, ikinuwento na agad niya kay ate ang ginawa ko kahapon sa hospital.
Hindi na ako makabalik sa paglalaro ng tong-its dahil pinagbawalan ako ni Ate Tinti na umalis sa inuupuan ko. Grounded daw ako. At yung 5,000, si Kuya Andrew na muna ang magbabayad kay Thunders. Kakaltasin daw yun sa baon ko. Hindi lang naman yung baon ang inaalala ko eh. Pag nagkataon kasi baka hindi ako payagang gumala ni Inay buong linggo. Todo effort tuloy ako para hindi ako isumbong ni Ate kina Tatay. Kaya ito, kailangang magpa-good shot. Nagpresenta akong buhatin ang anak nila habang kumakain silang mag-asawa. Habang ipinaghihele si Andrea, inis kong tinapunan ng masamang tingin si Thunders na nakangisi sa akin habang nakapulupot ang braso sa bewang ng seksing babae. Yung babae naman, panay ang haplos dibdib ni Thunders. Maya-maya pa ay tumayo na ang mga ito at naglakad palayo. Matapos kumain ni na Ate ay kinuha niya sa akin si Andrea. Worth it ang pagbuhat kay baby dahil pinayagan na akong magtong-its. Lagi namang ganito si Ate, kahit anong inis niya sa akin, sa huli ay hindi rin niya ako kayang tisin. Wala akong inaksayang oras at pinuntahan ko ulit sina Erica. Bago mag-alas 6 ng gabi ay inihatid na ni Kuya Andrew ang kanyang mag-ina sa cottage at saka bumalik para makipagkwentuhan sa mga kaibigan. 5 Aseki ay nagpaalam na ulit ito, nag-aalala ito na walang kasama sina Ate Tintin. Okay sana yun kaso pati ako, isinama niya pabalik. Kainis naman, ngayon pa lang nagsisimula yung kasiyahan, ngayon mo pa naisipang umuwi, nagdadabog kong sabi habang naglalakad kami pabalik sa mga cottage namin. Kung hindi mo pinagtripan si Gray, baka hindi ka pagbabawalan ng kapatid mo ngayon. Bakit mo ba kasi laging pinagtitripan yun? Matanda na yung tao, baka mahiblod pa yun, lagot ka. Natatawa nitong sabi, pero mukhang ang kaibigan nitong doktor ang pinagtatawanan at hindi ako. Sinigurado muna ni Kuya Andrew na nakapasok na ko sa loob ng cottage bago niya ako iwan. Mula sa bintana ay palihim ko siyang sinilip. Nakita kong pumasok ito sa loob ng cottage nila. Yes. Dinayal ko ang aking cellphone at tinawagan ang number ni Erica. Andyan pa ba kayo? Tanong ko. Hanggang mamaya pa kami dito, masayang anito kaya nainggit tuloy ako. Wait niyo ako. Babalik ako dyan. Talaga, buti pinayagan ka. Siyempre naman, ako pa, proud kong sagot. Matapos naming mag-usap ay pinatay ko ang ilaw sa loob ng cottage. Sumilip muna ako sa bintana para siguraduhing walang tao sa labas. Nang masiguro kung walang makakakita sa akin, ay marahan kong binuksan ang pintuan at lumabas saka mabilis na kumaripas ng takbo. Zero, akala ko ba pinauwi ka na? Tanong ni Marlon nang makita ako. Pinayagan akong bumalik, sagot ko. Narinig naman yun ng iba, kaya hindi na sila nagtanong pa. Nagulat ako nang makita si Doc Thunders na naniningkit ang mga matang nakatingin sa akin. Bigla tuloy akong kinabahan at saka napalunok. Nag-iwas ako ng tingin. Mahirap na, baka isumbong pa ako nito kina Kuya Andrew. Hindi na lang ako gagawa ng eksena para hindi ko makuha ang atensyon niya. Isa pa, wala naman akong ginagawang masama. Nagkukwentuhan lang naman kaming tatlo ni na Marlon at Erica. Di kami kasali sa drinking game nila dahil masyado pa raw kaming bata para dun. Kaya naman nagyaya si Erica na bumukod na lang kami. Kanya-kanya kaming dala ng sarili naming maupuan at pumwesto kami sa di kalayuan. Nagkukwentuhan kami nang biglang nagpaalam si Marlon. Maya-maya pa ay para itong magnanakaw na tumatakbo palapit sa amin. Yun naman pala ay nagpuslit ito ng beer. Gago ka, baka mahuli tayo, angan ni Erica. Haste! Hindi yun. Tingnan mo nga, mukhang mga lasing na rin ang mga yun, ani Marlon. Nilingon namin ang mga kasama namin. Tama si Marlon, mukhang lasing na nga ang mga yun. Hindi ako marunong uminom, sabi ko. Huwag kang mag-alala, hindi yan nakakalasing. Basta konti lang iinumin natin, ani Marlon. Yun ang akala ko. Dahil ilang sandali pa ay mukhang umiikot na ang paningin ko. Pagtingin ko kay Erica ay mukhang nakatulog na ito. Si Marlon naman ay mukhang malapit na ring makatulog. Marami kasi silang nainom. Konti lang ang nainom ko kumpara sa kanila pero dahil first time ko ay mas malakas ang tama sa akin. Bago pa man ako tuluyang mahilo ay nagpasya na akong bumalik sa cottage. Hindi pwedeng dito ako makatulog. Kaya pinilit kong maglakad kahit naduduling na ako. Nang subukan kong maglakad, ilang hakbang pa lang ako ay napasubsob na ako sa buhanginan.
Sa halip na masaktan ay hindi ko mapigilang tumawa. Hindi ko alam kung bakit ba ako tawa ng tawa. Sinubukan kong tumayo ulit at successful naman akong nakapaglakad ng ilang metro, kahit pa juwang-jiwang, pero maya-maya pa ay napasubsob na naman ako sa buhanginan. What the pack, narinig ko ang malutong na mura ng isang lalaki. What the pack? Panggagaya ko sa kanya saka ako tumawa ng tumawa. Naramdaman ko na lang na may umaalalay sa akin patayo. Nang makatayo na ako ay nakilala ko kung sino siya, si Doc Thunders. Itinulak ko siya palayo sa akin. Ayoko sa'yo, sismoso ka. Baka isumbong mo na naman ako, pumipiyok kong sabi at saka muling naglakad ng pajuwang-jiwang. Matutumba na naman ako pero nasalo niya ako. Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito ay hindi ko na siya sininghalan. Hindi ko na kayang maglakad, naiiyak kong sabi. Kung kanina ay tawa ako ng tawa, ngayon naman ay parang gusto ko nang umiyak. Nakainom din ako kaya hindi kita mabubuhat. Pero kung kakapit ka sa akin, maihahatid kita hanggang sa tinutuluyan nyo. Basta wag kang pasaway. Tumango ako. Kailangan ko talaga ng tulong niya. Halatang nakainom din ito dahil parang hirap na hirap din siyang maglakad. Matagal man ay nakarating pa rin kami hanggang sa cottage ko. Kinuha ko ang susi sa bulsa ko at sinubukang i-unlock ang pintuan pero ilang beses na nahulog ang susi. Ako na, presinta nito. Inagaw nito ang susi sa akin. Ayoko sa'yo, salbahe ka, sambit ko habang sinusubukan nitong buksan ang pintuan. Mahina naman itong natawa dahil sa sinabi ko. Inaano ba kita? Ikaw nga tong may atraso sa akin, di ba? Anito nang mabuksan ang pintuan. Pasok na, utos nito nang mapansing hindi ako kumikilos. Nanlaki ang mga mata nito nang lingunin ako. What the hell? Gulat na sabi niya nang makitang nakasalampak na ko sa sahig, nakayuko at nakalatag ng tuwid ang aking mga binti. Huwag mo akong isusumbong kay ate bukas ha. Bigla siyang nataranta nang bigla na lang akong tumingala at umiyak ng malakas. Hindi ko rin alam kung bakit ba ako umiiyak. Mabilis siyang yumuko para takpan ang bibig ko. Nang makahanap ng tiempo ay mabilis niya akong hinablot sa magkabilang kili mula sa aking likuran, pagko ay hinila niya ako papasok sa loob ng cottage, habang nakaupo pa rin ako. Kaya naman nakalagkad tuloy ang visi ko sa sahig. Mabilis nitong isinara ang pintuan ng muli na naman akong umatungal ng iyak, upang hindi makalabas ang ingay. Salbahe ka, umiiyak kong sabi habang gumagapang ako palapit sa kama. Tumahimik ka nga. Baka isipin nila may ginagawa akong masama sa'yo. Saway nito sa akin habang tinutulungan akong maupo. Binitawan lang niya ako nang makitang maayos na akong nakaupo sa kama. Pero panay pa rin ang iyak ko. Sabi mo, flat ang dibdib ko, bulyaw ko dito na ikinatawa niya ng malakas. Hindi siya sumagot sa halip ay tumalikod na. Tawa lang ito ng tawa habang naglalakad palapit sa pintuan para sana lumabas na, pero sinigawan ko pa siya. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi totoo yun. Malaki kaya, sigaw ko sabay hagis sa kanya ng bra at bumagsak yun sa balikat niya. Bigla itong nahinto sa pagtawa nang lingunin ako at makitang nahubad ko na pareho ang aking t-shirt at bra. Kinabukasan. Sakit ng ulo ko. Ramdam ko na agad ang pamimigat ng ulo ko kahit di pa man ako ganap na nakakamulat. Ang sakit dahil parang may martilyong bumabayo sa loob. Nakadagdag pa ang sikat ng araw na tumatagos mula sa bintana at tumatama sa aking mukha, kaya napahawak ako sa aking sentido. Kikilos pa sana ako para bumangon pero pakiramdam ko ay parang bumigat at nabugbog ang aking katawan. Ngayon ko lang naramdaman ang ganito sa tanang buhay ko. Pilit kong inalala ang nangyari bago ako nakatulog pero wala akong matandaan. Bakit ba kasi ganito ang pakiramdam ko? Ouch is my head, boses ng lalaki. Parang biglang nawala ang pananakit ng ulo ko at napamulat ang aking mga mata nang marinig ang boses na yun. Parang biglang tinambol ng malakas ang dibdib ko pero di ko magawang kumilos. Napahigpit na lang ang hawak ko sa kumot na siyang tumatakip sa aking katawan, hindi ko pa man nakikita ay ramdam kong wala akong kahit anong saplot. Gayunpaman ay parang may humihila sa akin na silipin ko pa rin ang aking katawan sa ilalim ng kumot. Ganon nga ang aking ginawa at napakagat na lang ako ng labi nang makitang wala nga akong kahit na anong saplot sa katawan. Mariin akong napapikit. Diyos ko! Wag naman po sana. Habang walang tigil ang pagtambol ng aking dibdib,
ay marahan kong ipinihit ang aking mukha sa pinanggalingan ng boses na narinig ko, nasa bandang kaliwa. Pakiramdam ko, ngayon pa lang ay hihimatayin na ako, dahil sa matinding kaba, dahil parang alam ko na. Pagharap ko ay siya ring harap ng aking katabi, walang iba kundi si Gray at kagaya ko ay nanlalaki rin ang mga mata nito nang makita ako sa tabi niya. Malakas ang naging sigaw ko. Nagulat siya sa sigaw ko kaya napasigaw rin siya. Napaupo ako sa kama para sana layuan siya pero nag-aagawan kami sa kumot. Dahil nang subukan kong agawin yun ay hinihila naman niya ito para takpan din ang sarili niya. Bakit nandito ka? Anong ginawa mo sa akin? Malakas na sabi ko at pinaghahampas siya ng unan na nahagip ko. Wait, T. Saway ni Gray sa akin habang panay ang salag sa bawat hampas na ibinabato ko sa kanya. Anong ginawa mo sa akin? Tanong ko at hindi pa rin ako tumitigil sa paghampas sa kanya. Sinalo niya ang unan at inagaw yun sa akin. Wait, let me explain, anito sabay tapo ng unan sa malayo. Bago pa man siya makapagsalita muli ay bigla na lang bumukas ang pintuan ng cottage at niluwal nun sina Ate Tintin at Kuya Andrew. Gulat na gulat ang mga ito nang makita kaming dalawa sa iisang kama. At sa itsura pa lang naming dalawa ay siguradong alam na nila kung ano ang nangyari. Son of a, kirinig kong sabi ni Kuya Andrew. Kita ko ang biglang pag-iba ng kanyang mukha habang nakatingin sa kaibigan niya. Nag-aapoy sa galit ang mga mata nito at akma na sanang susugod sa pwesto namin nang mabilis siyang pigilan ni ate, kaya napahinto siya. Pero nandun pa rin ang galit sa mga mata niya na titig sa lalaking katabi ko. Nakakatakot ang tingin na ipinukol nito sa kaibigan. Magbihis muna kayo, ani ate nang balingan niya kami habang tulak-tulak niya si Kuya Andrew palabas ng pintuan. Bago tumalikod si ate ay dumako muna ang kanyang tingin sa akin at kita ko sa mga matang yun ang emosyong ayon ko lang nakita mula sa kanya. Bigla ay nakaramdam ako ng takot kay ate sa unang pagkakataon dahil sa tingin na yun. Hindi ko na inaalala ang sarili ko o kung anumang nawala sa akin. Mas inaalala ko ay ang sasabihin ni ate at mga magulang ko. Nakakahiya. Naiwan kaming dalawa lang dito ni Gray. Hindi ko magawang tumingin sa kanya dahil sa itsura naming dalawa ngayon, pero kita ko sa sulok ng aking mga mata ang ginawa nitong pagsulyap sa akin. Oh God, anito na parang ang bigat ng pagkakasabi. Narinig ko pa ang paghinga nito ng malalim, kasunod ay ang malakas nitong pagbuntong hininga. Naramdaman kong hihilahin pa sana ni Gray ang kumot, ngunit hindi ako pumayag at hinila ko ito pabalik sa akin. Tumingin muna siya sa akin at saka nito binitawan ang kumot. Umusod siya palabas ng kama at saka tumayo. Nang makita ko ang nakatalikod nitong katawan na walang saplot ay nag-iba ako ng tingin. Bigla akong namula dahil noon lang ako nakakita ng hubot-hubad na katawan ng isang lalaki. Parang hindi naman alintana ni Gray kahit wala siyang saplot na kahit ano, mukhang baliwala lang rito at sanay na itong kumilos ng ganun sa harap ng isang babae. Pero parang lipad ang isip nito habang pinupulot isa-isa ang kanyang mga kasuotan. Kaya tumayo na rin ako, ngunit biglang kumirot ang pagitan ng mga hita ko. Confirm, may nakapasok, ang sakit. Hindi ko na yun inalintana at isa-isa kong ring dinampot ang mga damit ko habang nakabalot ng kumot ang katawan ko. Hindi kami nag-iimikan habang nagbibihis ito. Parang kasing hindi pa masyadong nagsisink-ink sa akin ang mga nangyari. Tapos masakit pa ang ulo ko bukod sa Pokemon ko. Habang balot ng kumot ang aking katawan, bitbit ko ang aking damit at saka ako nagtungo sa banyo upang dun magbihis. Hindi ko maintindihan ang mararamdaman. Pakiramdam ko ay pumasok ako sa ibang dimensyon. Yun bang parang tinawid ko ang hangganang naghihiwalay sa inosenteng mundo ng aking kamusmusan at mundo ng mga matatanda. Kumabog ang dibdib ko dahil sa realisasyon na kahit kailan ay hindi na ako maari pang bumalik sa aking pinanggalingan. Nais ko tuloy ng maiyak. Bata pa ako, kahapon lang ay pakikipaglaro pa ang nasa isip ko. Napakabilis namang nagbago ng mundo, parang hindi pa ako handa. Nakatulog lang ako at pagising ko ay ibang-iba na ang mundo na ang aking gagalawan. Kahit paanong gawin ko ay hindi ko maalala kung anong nangyari kagabi. Ang natatandaan ko lang ay tumakas ako para puntahan ang mga kaibigan ni Kuya Andrew pagkatapos ay patago kaming nag-inumang tatlo ni na Marlon at Erica. Bukod dun ay wala na talaga akong iba pang naaalala. Ni hindi ko nga matandaan na sumama ako kay Gray. Kung paano ako.
Nakarating dito sa cottage at kung bakit ko siya kasama dito sa kama ay hindi ko alam. Nang matapos akong magbihis sa banyo ay lumabas na ako. Nadatnan ko si Gray na bihis na rin. Nakaupo ito sa gilid ng kama at mukhang hinihintay lang talaga ako. Nakatingin siya sa akin paglabas ko ng banyo. Hindi ko kayang salubugin ang mga mata niya. Hindi ko kasi ma-imagine na may nangyari sa aming dalawa. Doktor na siya, samantalang 18 pa lang ako at gagraduate pa lang sa high school. Hindi ko akalaing isang matanda lang pala ang kukuha ng pinakakaingat-ingatan ko. I'm sorry. It's my fault, anito sa mababang tono. Tumayo ito at lalapit pa sana sa akin pero umatras ako. Kaya napahinto na lang siya. I'll take full responsibility for what happened, anito. Kahit nakayuko ako, alam kong nakatingin siya sa akin at pinakikiramdaman ako. Hindi naman ako makasagot dahil hindi ko rin alam kung anong sasabihin. Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Para akong nakalutang dahil sa mga nangyari. Ilang sandali rin na napuno ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nang hindi ako sumagot ay naglakad na ito palabas ng silid. Nang makita kong lumabas siya ng pintuan, ay sumunod na rin ako sa kanya. Kahit ayaw ko pa ay kailangan ko nang harapin sina ate at Kuya Andrew kahit nakakahiya. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakalabas ay narinig ko na ang malakas na tili ni ate Tintin sa likod ng pintuan, pagkatapos ay narinig kong sinasaway niya si Kuya Andrew. Parang nahulaan ko na kung anong nangyayari sa kanila, kaya nagmamadali akong lumabas. At hindi nga ako nagkamali, dahil paglabas ko ng pintuan ay nakita kong yakap na ni ate ang asawa niya, samantalang si Gray naman ay nakaupo na sa sahig sa alanganing posisyon habang hawak ang pumutok nitong labi. Galit na nagsalita si Kuya Andrew. Gag ka! Ang daming babae dyan, pamilya ko pa talaga ang pinakialaman mo. Namumula ang mukha at parang mangangain ng tao ang itsura ni Kuya Andrew ngayon. Kung ano-ano pang pagmumura ang narinig ko mula kay Kuya Andrew na hindi ko akalaing maririnig mula sa kanya. Kahit ako ay biglang natakot dahil ngayon ko lang siya nakita na magalit. Para tuloy siyang ibang tao ngayon. Hindi ko tuloy alam ang gagawin, nahihiya ako dahil sa nangyari. Dahil sa akin ay nagkakaganito ang napakabait na si Kuya Andrew, kaya dun na ako tuluyang napaiyak. Sising-sisi ako. Sana ay hindi na lang ako tumakas kagabi. Hindi sana ito nangyari. Natigilan silang lahat nang makita akong umiiyak na. Mas lalo akong napaiyak dahil dun. Nakakahiya dahil nakatingin sila sa akin. Alam nilang hindi na ako virgin, wala na akong maipagmamalaki kaya hindi ko kayang salubungin ang kanilang mga tingin. Bata pa ako sa paningin ng mga ito, tapos ganito lang ang gagawin ko, baka sabihin nilang ang bata ko namang lumandi. Nahihiya ako dahil na-disappoint ko sila. Tumayo ka na dyan, baling ni ate Tintin kay Gray. Ganun nga ang ginawa nito at marahang tumayo. Hindi na nga siya sinugod pa ni Kuya Andrew, pero parang pinapatay naman siya sa mga tingin nito. Kailangan nating pag-usapan ang nangyari, seryosong sabi ni ate, kay Gray pa rin siya nakatingin. Nang makatayo na ito ay nilapitan siya ni ate, at saka binigyaran ng isang napakalakas na sanpal, dahilan para tornabingi ang mukha nito. Ngayon ay nasa loob na kami ng cottage ni na ate. Mas malawak dito at mas maraming maupuan. Para pa rin akong lutang dahil saan nga pangyayari. Di ko na namalayan kung paano kami nakarating dito. I'm sorry. Kasalanan ko, narinig kong sinabi ni Gray. Hindi yan ang gusto kong marinig. Anong balak mo ngayon sa kapatid ko? Ramdam ko ang pagpipigil ni ate ng kanyang emosyon. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Para siyang sinapian ni ina sa mga oras na ito. Namumula ang kanyang mga matatanda ng pag-iyak. Panagutan mo, asik Kuya Andrew. Galit na galit pa rin ito hanggang ngayon. Sabay-sabay kaming napatingin sa kanya. I will. Handa akong panagutan siya, narinig kong sabi ni Gray kaya naman napalingon ako sa kanya. Siguro ay nadadala lang ito sa sitwasyon namin ngayon kaya ganun ang sinabi nito. Napipressure siguro dahil isang maling salita lang ay siguradong makakatikim na naman siya kay Kuya Andrew na napakatalim pa rin ang tingin sa kanya hanggang ngayon. Ayoko, matigas na pagkakasabi ko. Lahat sila ay natigilan at napatingin sa akin nang sabihin ko yun. Lasing lang kami kagabi. Ayokong matali sa kanya, hindi naman namin gusto ang isa't isa. Kontra ko agad bago pa man sila mag-isipo magplano ng kung ano pa.
Totoo naman na lasing kami, wala nga akong naalala kahit ano sa nangyari. Hindi ko naman kontrolado ang katawan at utak ko dahil wala ako sa sarili ko kagabi. Ang huling natatandaan ko lang ay nag-iinuman kami ni na Marlon at Erica. Yun lang, wala na. Kita ko pa rin ang stress sa mukha ni Ate Tintin nang tumingin siya sa akin. Lumapit ako sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Sorry, Ate. Hindi naman namin gusto ang isa't isa eh. Please, wag mo nang sabihin kina tatay. Baka ipakasal niya kami. Paano na ako, marami pa akong pangarap. Sorry talaga, di ko sinasadya. Umiiyak akong nagsusumamo habang mahigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Paano kung mabuntis ka? Nag-aalalang sabi ni ate habang hinahagod niya ang likod ko. Umiiyak na ulit ito. Hindi ako kumakala sa pagkakayakap niya. Pakiramdam ko ay gumagaan ang loob ko nang maramdaman ko ang pag-aalala sa boses ni ate na hindi nagalit sa akin. Pananagutan ko kapag nabuntis siya, si Gray ang sumagot. Hindi ko siya tatakbuhan. Kapag nabuntis siya, kahit anong gusto niyong mangyari, gagawin ko. Hindi ko rin naman kayang pabayaan ang bata kung may mabubuo, patuloy nito. Kumalas ako sa pagkakayakap kay ate at nilingon si Gray. Nang tingnan ko siya ay seryoso ang kanyang mukha. Dumako ang tingin niya sa akin, umiwas ako ng tingin dahil hindi ko pa pala kayang salubungin ang mga mata niya. Hanggang ngayon ay, hindi ko ma-imagine na may nangyari sa amin. At ganun na nga ang napagkasunduan naming lahat kahit pakita ko ang malaking pagtutol sa mukha ni Kuya Andrew. At hanggang ngayon ay parang naghihintay lang ng pagkakataon para sakmali ng buong buo ang kanyang kaibigan. Kaya pinakiusapan ko rin siya. Kapag nalaman kasi ito ni na Itay ay siguradong pipilitin nila akong magpakasal. Ayoko talagang makasal kahit pa may nangyari na sa amin. Bukod sa malayo ang agwat ng mga edad namin ay hindi ko talaga siya gusto. Ni Katiting ay wala akong nararamdamang pagtingin sa kanya. Kung hindi naman ako nalasing ay hindi naman ako papayag na may mangyari sa aming dalawa. Alam ko rin na hindi ito nagsiseryoso sa mga babae. Anong klaseng buhay na lang ang magkakaroon Alco kung siya ang mapapangasawa ko? Siguro ayun din ang naiisip ni na ate at Kuya Andrew kaya sa huli ay pumayag na rin ang mga ito na ilihim sa mga magulang namin ang nangyari at umaasa kaming walang mabubuo.